Magandang araw po mga Kapinoy. Araw ng Biyernes, Ah, end of work week. Bukas Sabado, sunod Linggo. Tapos trabaho na naman. Anyway, so alam po natin na nandito ngayon si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Amerika, no? Na ginagawa ngayon ang Trilateral Summit. Trilateral, ibig sabihin po ay ito'y pag-uusap ng tatlong partido. Yeah, that three parties, those are representative from three different countries. Inimbitahan po sila ng ni President Biden ng Amerika para pumunta dito at pag-usapan ng mga bagay-bagay na kung saan meron silang pare-parehong concern, ang tatlong bansa pong yan ay una ay sinabi ko na si Bongbong Marcos representing the Philippines. uh, Fumio Kishida, Prime Minister of Japan, and of course si President Biden, Presidente ng Amerika. At pag-uusapan nila ang certain economic and stability of Indo-Pacific region. Alam po niyo, meron silang pare-parehong concern, Ano ang concern na yan? That they have a common denominator. Yan po ay China. At yan po ay yan ang malaking problema sa Indo-Pacific region, which is Southeast Asia, and also they have a problem with Japan also have a problem with China kasi inaangkin din yung ilang parte ng karagatan ng China ng Japan, So, teka, liwanagin ba natin ano nga ba anong dahilan kung bakit na ano ang rason kung bakit nandiyan ang Amerika, ano ang kanilang pakay, bakit sila kasama dito sa usapin na to, at ano ba yung pinag-uusapan talaga niya. Definitely lagi naman hong tinatanggi nila na hindi China ang problema dito and whatever, but we know the fact, hindi naman tayo na pinanganak kahapon lang, so we know the fact na ang pag-uusapan talaga dyan is mostly security ng Indo-Pacific Ocean, Pacific region, okay, which is the South China Sea and somewhere in Japan, the territorial Japan concern. Okay. Ano ba ang pinag-aawayan sa South China Sea or sa West Philippine Sea? For the past 2 years po, simula nung naging presidente si Bongbong Marcos, medyo lalo pong uminit ang sigalutan or laban or awayan or whatever, flashpoints ng China at Philippines. Yan po ay tungkol sa ating 200 nautical miles. At doon po sa 200 nautical miles natin na ating exclusive economic zone, nandun po ang dalawang klaseng lugar na sa ngayon ay yun ang pinagkakaalitan natin. Una ay yung Scarborough Shoal, na yan po ay naandyan din sa malapit sa May Bataan, Zambales. At ang isa po ay nasa Ayungin Shoal, kung saan yung Ayungin Shoal ay naandun yung ating pinalahurang isang World War II warship, hindi na po pwedeng lumaban to. At yan po ay bulok na at nabubulok na. At yan, pero yan po ay tinitirhan ng ating mga Marines, I think it was Marines or Navies, para mag-maintain ng barko na yon na wag mabulok at tingnan kung anong nangyayari doon sa West Philippine Sea at
it's a sign of our uh, control, kung meron man, sa exclusive economic zone. So, yan po ay ikinagagalit ng ng China, ano? Gusto kasi nilang alisin yan dyan, pero hindi nila magalaw kasi nga yan po ay warship pa at hindi pa po decommission yan. Ano? Active yan, kumbaga, in a certain word, hindi po literal. Pero active in a way na hindi pa po nadi-decommission. Ano? So hindi po nila po pwedeng galawin. Pag ginalaw nila yan ng foreign nationals yan or foreign countries, ang barko na yan, eh, gera po yan. Ano? So yun po, ang isang kinaiinit na bagay. Ano? Tapos, ito pa, ang nagpainit pa dito lalo ay ang pagdidiin nga natin ng ating soberenya sa exclusive economic zone. Kasi po, during 2016, nanalo po ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration at sinasabi na ang basihan ng China, which is the imaginary 9-dash line covering almost the 90% of South China Sea, ay sa China daw. Yan po ang basihan ng China kung bakit sabi nila ay territorial waters nila yan. So, noong 2016 po, nanalo ang Pilipinas sa kasong yan at sinasabing walang basihan yan, hindi valid ang claim ng China, no? So lalo pong ikinagalit yan ng China. And ito nga, nung panahon ni Duterte, binaliwala ni Duterte yan eh. Meron kasing tinatawag na defeatist mentality. Talo ka agad, ano? Sabi yan, kakagera and everything. So hindi po gumalaw si Duterte dyan at sinasabi, at balita nga natin at inamin na niya na meron siyang gentleman's agreement na maintain status quo, ibig sabihin na parang inalis niya, pumayag siya sa China na wag na lang galawin ang West Philippine Sea, pabayaan na lang kung ano yung naandyan at para po tayo nadiktahan, ano? Nadiktahan tayo kung anong pwede lang natin gawin sa West Philippine Sea sa teritoryo natin. So, yeah. So, ngayong nagkakagulo na, ano ba ang ginagawa ng China? Of course, dahil po ine-intensify natin ang ating claim sa West Philippine Sea, which is the right thing to do, eh lalong nagagalit ngayon ng China in a way na yung kanilang reaksyon sa ating ginagawa ay lalo pong nag-intensify. Ano? So, kung dati hinaharangan lang at tayo ay nakikipagpatentero, ano, sa kanilang mga bangka. Alam nyo po, tayo ay by the way, nagpapadala ng resupply mission every month or twice a month sa mga sundalo natin doon sa Sierra Madre, doon sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. So, every time po na magpapadala tayo ng resupply mission, papadala tayo ng mga construction materials, pagkain, tubig, and everything. Aba, hinaharangan po ng China. At sinasabi nga ay tayo daw po ay lumalabag sa pinagkasunduan ni Duterte at ni Singh na status quo at wag nang patitibayin ang Sierra Madre, pabayaan ng mabulok. So, dati po, patentero lang. Ngayon po talagang binobomba na. Ano? Binobomba na ng water cannon. Na nung huling dalawang resupply mission ay talaga pong nasira ang Husayna May. Yung pong barko na nagsusupply. Ano? Nasira dahil binomba ng water cannon. Masakit po yan. So, nakakasira talaga yan. So, andyan na. At ano naman ang ang reaksyon ng mundo, no?
dito sa ginagawa ng China. Kasi po, simula nung umupo si Bongbong Marcos, sa halip na walang gawin, ginagawa na niya ngayon na ipaglaban yung ating West Philippine Sea. So, isa po sa way na paglaban ng Pilipinas ay ipakita sa buong mundo kung anong ginagawa ng China, no? Sa ating resupply mission at saka sa West Philippine Sea. So, siyempre, ang lumalabas, aba, edi masama, ano, isipin mo naman, sila David versus Goliath, ano, talaga namang pinupupong ng gusto ang ating mga barko na wala namang ginagawang masama kung hindi pumunta sa yung issue at mag-resupply ng mission, magkaroon ng resupply mission, ano? Wala pong masama doon. Ang ginagawa po ay binobomba, no, ng water cannon. So, syempre, ngayon na meron transparency, pinakikita hindi lang sa mga Pilipino kung anong ginagawa ng China laban sa mga Pilipino, nakikita rin po ng buong mundo kung anong ginagawa at kasamaan ng China. Ano? Hindi ko po sinasabing masama ang mga Chinese. Yung pong gobyerno, yung nagpapalakad ng gobyerno dyan. Yun po, siyempre lahat yan ay gumagalaw lang. Yan ay gumagalaw lang dahil sa utos ng gobyerno. No? So, yan po. So, nagagalit ngayon ang China at talagang lumalabas ang kademonyohan nila. No? At isa pang paraan pala kung papaano inilalantad itong mga ginagawa ng China ay sa tuwing meron pong resupply mission, nagsasama po ng mga reporters, TV crews, at saka mga foreign correspondents para talagang makita, no? Walang bias. Tingnan natin kung ano nangyayari. So, yun ang ginagawa ng Pilipinas na sa tingin natin ay effective kasi ngayon dati po nung panahon ni Duterte ang mentality ng tao ay kung gawin ayan na yan at gawin na lang natin ng kung anong gusto nila, huwag na natin pabayaan na natin yan at baka magkagera, ano. So isiniksik po sa mga utak ng mga Pilipino na pag inassert natin ang ating karapatan sa isang bagay laban sa China, ay talo na tayo. Hindi natin makukuha. So, yan nga po ang ginawa ngayon ng Pilipinas, inilantad ang kabahuan ng China. Ano? So, dahil po sa ginagawang ito ng China, no, siyempre nagre-react ang mga uh, ibang bansa na gumagamit ng dahil po dumadaan po dati sa those are international waters, dapat po hindi po wala po nagmamay-ari diyan, ano. So nagre-react ngayon ang ibang bansa, nakikipag-cooperate sa Pilipinas, ano, at diyan po pumapasok ang Amerika. Ang Amerika po ay ina-assert nila ang freedom of navigation. Ibig sabihin po yan ay basta po sa hindi territorial waters ay po pwede pong maglayag ang mga barko ng ibang bansa. Ano? So, na dapat walang pipigil. So, alam niyo po, ang ginagawa po nga ng China ay yan daw ay territorial waters nila. Territorial waters. Ibig sabihin yan po ay territory nila. So, ibig sabihin ng territory ay talagang kanila, ano? Hindi nila, yan ay hindi pwedeng pumasok kahit sino. So, doon nag-aalala ang Amerika. Sabi nila ng Amerika, hindi yan territorial waters. Yan ay international waters. So, dapat pumapasok dyan. Padalwa, kung bakit nasangkot ang Amerika dito is because ang Amerika po at Pilipinas ay merong tratado o treaty na pinasok noong 1950s. Ano? Ang tawag po dyan ay Mutual Defense Treaty. Ang
ibig kong sabihin, yung treaty na yan ay nag-oobliga sa dalawang partido sa Amerika at Pilipinas na magdepensahan ng bawat isa in case na mayroong armed attack. Okay? So, ito pong Amerika, syempre, sasabihin, teka muna, at yan ay aming, may ugnayan kami ng Pilipinas, na yan ay, pag yan ay, kami ay obligado, pag yan ay sinaktan nyo, there is an armed attack, which is a gray zone. Sabihin, ano ba ang armed attack? So, yan po ay, sabi ng Amerika, ay pag yan ay armed attack, may armed attack, ay kami ay mapipilitang gumalaw at ipagtanggol ang Pilipinas. So, yan po pumapasok ang Amerika. And of course, meron mga investments ang mga kumpanya ng Amerika dito. So, pinoprotektahan din nila yun. So, maliwanag ang kanilang magiging papel kung sakalit magkaroon ng armed attack dito sa mga barkong pandigma ng Pilipinas. Alright, so kung ganun, itong trilateral summit na ito na ginagawa sa White House o sa Washington DC, yan ho ay pabor sa atin at nagpapatibay ng ugnayan ng tatlong bansa, Japan, Amerika at Pilipinas para para sa economic and security ng buong rehiyon ng Indo-Pacific. Sana po ay magkaroon ng magaling na resulta at by the way, narinig ko po kanina umaga na talagang meron na agad na bill na ipinasok na ang Amerika ay magbibigay ng 2.5 billion 2.5 billion in 5 years para sa pagpapaayos o pagpapalaki ng ating depensa sa Pilipinas, pagpapalakas ng ating militar. Sana po yun ay maaprubahan. Yan ay bill pa lang kahapon. So sabi nila from now up to for 5 years, 24 to 29, 500 billion every month, every year, I think. Yeah, 500 million. Di pa po maliwanag, pero I hope that will go through. At malaking bagay para sa atin yun. Sakali. Okay? So, magandang araw po uli sa inyong lahat, kahit saan man kayo nandun ng parte ng mundo. Bye-bye.